Nasa Pilipinas nga ba ang Ark of the Covenant? Paano kung ang isa sa pinakamakapangyarihan at misteryosong relic sa kasaysayan ay hindi talaga nawala kundi itinago sa isang lugar na hindi inaasahan? Ang kaban ng tipan o ang sagradong kaban na itinayo ayon sa utos ng Diyos ay sinasabing nagtataglay ng banal na kapangyarihang may kakayahang yanigin ang mundo. Sa loob ng maraming siglo, maraming mananaliksik, mga iskolar at maging mga gobyerno ang naghahanap dito. Pero wala sa kanila ang nagtagumpay. Subalit paano kung ang sagot ay nasa harapan na natin mula pa noon? Isa na namang napakagandang video ang hinanda ko para sa iyo na siguradong hindi mo gugustuhing palampasin. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, mga misteryosong relics at nakalimutang propesya, maaring ang huling hantungan ng kaban ay hindi matatagpuan sa Israel, Ethiopia o Europa, kundi sa malalayong isla ng Pilipinas. Kung ito ay totoo, ito ang maaaring maging pinakamalaking pagtuklas sa kasaysayan ng Biblia. Base sa libro ng Exodus, ika-25 kabanata, mula sa ika-10 berso, gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya, na may 2 sikot kalahati ang haba at may 1 sikot kalahati ang luwang, at may 1 sikot kalahati ang taas. Malinaw na binanggit sa Biblia na si Moises ay inutusan ng Panginoon na lumikha ng isang kaban na yari sa akasya at tubog sa purong ginto. Subalit kaila sa marami na hindi lahat ay pwedeng humawak sa kaban ng tipan. Maliban lamang sa mga tao na pinili ng Diyos na tigabuhat ang may karapatan, at ito ang mga angkan ng mga Levito, isa sa mga angkan ng Israelito. Sino man ang walang pahintulot na humawak sa kaban ng tipan ay hahatulan ng biglaang kamatayan. Sa mga hindi pamilyar, ang kaban ng tipan ay hindi isang ordinaryong artifact. Sa Biblia, ito ay inilarawan bilang sisidlan ng presensya ng Diyos. Itinayo ito ayon sa banal na utos at naglalaman ng mga tabletang bato na kinasusulatan ng 10 utos na mababasa sa aklat ng Exodus. Sa ika-19 na kabanata mula sa ika-5 berso, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Hindi lamang ito isang banal na sisidlan, kundi isang instrumento ng supernatural na kapangyarihan. Ngunit sa isang punto ng kasaysayan, ito ay biglang nawala ng walang bakas. Dahil sa pagkawala ng kaban, maraming haka-haka ang lumitaw. May nagsasabing dinala ito sa Babylonia nang wasakin ang templo, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay nakalagak sa Ethiopia. May mga teorya rin na nagsasabing ito ay nakatago sa ilalim ng bundok ng templo o inilihim ng mga grupo na nais itong protektahan. Ngunit isang posibilidad ang hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ay maaring nakarating ito ng mas malayo kaysa sa inaakala ng sinuman. Kung totoo man ito, maaari nitong baguhin ang ating pangunawa sa kasaysayan ng Biblia. Binanggit sa sinaunang mga kasulatan na may mga yaman ng Diyos na itinago sa malalayong lupain upang hindi maabot ng mga kaaway ng Israel. Kung ang mga Israelita sa harap ng matinding pag-uusig ay nagpasiyang iligtas ang pinakamahalagang sagradong bagay sa kanilang pananampalataya, maaring dinala nila ito sa isang lugar na halos hindi mahahanap, marahil sa isang malayong isla sa silangan. Ang Pilipinas, isang arkipelago na binubuo ng mahigit 7,000 isla, ay matagal nang kilala bilang isang lupain ng misteryo at espiritual na kahalagahan. May mga tala ng kasaysayan at alamat ng mga katutubo na nagsasaad ng mga sagradong bagay na itinago sa ilalim ng mga bundok at sa kailaliman ng mga kagubatan. Maaari kayang may mas malalim pang koneksyon ito sa sinaunang kasaysayan ng mga Hudyo.
Matagal nang kinikilala ng mga mananaliksik na meron rutang pangkalakalan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Timog Silangang Asya bago pa ang iniisip ng karamihan. Ang mga sinaunang mandaragat, kabilang ang mga Phoenician at maaaring maging ang mga Israelita, ay naglakbay sa malalayong lupain upang maghanap ng ginto at mahahalagang kayamanan. Kung ang mga nagtatanggol sa kaban ay naghanap ng isang ligtas at hindi natutuklas ang kanlungan, maaaring sinundan nila ang mga rutang ito patungo sa mga isla ng Pasipiko. Nakagugulat man subalit may mga bakas ng impluensyang Hudyo sa ilang bahagi ng Pilipinas. Mula sa mga tradisyong kahawig ng sinaunang kaugalian ng mga Hebreo hanggang sa mga mahiwagang relics at inscription, meron mga pahiwatig na tila may kaugnayan sa isa sa pinakasagradong mga artifact sa kasaysayan ng Biblia. Kung ang kaban ng tipan nga ay itinago sa isang lihim na lokasyon upang maprotektahan ito mula sa pagkawasak, maaring hindi ito kailanman nawala, bagkus itinago lamang. At kung ang Pilipinas nga ang nagtatago ng susi sa lokasyon nito, ano pang ibang sagradong lihim ng Biblia ang maaaring matuklasan sa bansang ito? Marahil ay hindi na kaila sa marami na ang Biblia ay puno ng mga pahiwatig tungkol sa mga nakatagong kayamanan at banal na mga bagay na dinala sa malalayong lupain. Sa Isayas ika-42 kabanata, ika-10 berso, may propesiyang nagsasabi na ang mga isla ay aawit ng bagong awit para sa Panginoon. Isang pahiwatig na ang impluensiyang makadiyos ay umabot sa mga lugar na lampas sa saklaw ng mundo ng mga Israelita. Kaya naman posible kayang kabilang dito ang Pilipinas. Ang posibilidad na ang kaban ng tipan ay maaring nasa Pilipinas ay maaring ituring na di ka panipaniwala kung tutuusin. Ngunit kung pagsasama-samahin ang mga ebidensya mula sa Biblia, kasaysayan, mga ruta ng kalakalan at mga natuklasang ginto at artifacts, ang posibilidad ay mahirap ipagwalang bahala. Kung ang kaban nga ay narito sa Pilipinas, ang susunod na tanong ay saan ito eksaktong nakatago? Makinig kang mabuti. Ang Pilipinas ay kilala sa mga mahiwagang natuklasang arkeolohikal. Marami sa mga ito ay nananatiling hindi pagganap na naiintindihan. May mga lugar na puno ng sinaunang mga labi at inskripsyon na may pagkakahawig sa mga titik na Hebreo. Kung ang mga Israelita o mga Phoenician ay nakarating sa Pilipinas, malamang na may iniwan silang mga bakas na naghihintay lamang na matuklasan. Sa patuloy na pagtuklas sa misteryo ng kaban ng tipan, ang tanong ay hindi lamang kung saan ito matatagpuan, kundi kung ano ang magiging epekto nito sa mundo kapag ito ay natuklasan. Kung ito nga ay narito, magiging pagpapala kaya ito o magdadala ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Maraming bansa at relihiyon ang tiyak na mag-aangkin dito at maaring ito ang maging sanhi ng espiritual na pagbabago o pandaigdigang alitan. Subalit ayon sa mga Ethiopians na ang kaban ng tipan ay hindi nailisan mula sa kanilang bansa at sinasabing ito ay nasa pangangalaga ng simbahang Chapel of the Tablets. Ano't ano paman ang katotohanan sa tunay na lokasyon ng kaban ng tipan, ay binanggit ng Biblia na ito ay nasa pangangalaga na ng Panginoon. Sa libro ng Apokalipsis, ika-11 kabanata, ika-19 na berso, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kaniyang templo ang kaban ng kaniyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Sa huli, ang tunay na kahalagahan ng kaban ng tipan ay hindi lamang nakasalalay sa kung saan ito maaaring matagpuan, kundi sa kung ano ang ipinahihiwatig nito para sa ating pananampalataya at kaugnayan sa Diyos. Ang kaban ay isang paalala na ang tunay na kabanalan at kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakakulong sa isang sisidlan o isang lugar. Ito ay nasa ating mga puso. Maraming naghahangad na matagpuan ang kaban upang makamit ang kapangyarihan o katotohanan ng nakaraan. Ngunit baka ang tunay na kayamanang hinahanap natin ay ang pananampalatayang hindi natitinag, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa.
Kung ang kaban ay nananatiling isang misteryo, marahil ito ay dahil nais ng Diyos na hanapin natin hindi ang isang pisikal na bagay, kundi ang mas mataas na kahulugan ng kanyang presensya sa ating buhay. Sa paghahanap natin ng katotohanan, maaring hindi natin makita ang kaban ng tipan, ngunit matutuklasan natin ang mas mahalagang bagay, ang kaban ng ating sariling pananampalataya, pag-asa at espiritual na kayamanan na hindi kailanman mawawala. Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi ang material na bagay ang pinakamahalaga, kundi ang ating koneksyon sa lumikha.